Nakaupo si Anthony sa paborito niyang leather chair sa loob ng kanyang marangyang opisina. Nakasandal, nakangiti, habang pinagmamasdan ang engrandeng tanawin mula sa salaming bintana ng kanyang restaurant. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Natupad din ang pangarap ko. Sikat na ngayon ang kanyang restaurant. Isa sa pinag-uusapan sa buong lungsod. May eleganteng interior, world-class na kusina, at mga staff na hinubog sa disiplina at profesionalismo. Pero kung babalik ka ng nakaraan, iba ang itsura ng lahat. 10 taon nang nakakalipas, isa lamang itong maliit na karinderya sa tabi ng palengke. Doon nagsimula si Anthony. May pawis sa noo, may suot ng karinderya sa apron, at may malalaking pangarap. Hindi naging madali, pero may isang taong naniwala sa kanya. Ang kanyang lolo. Ibenta raw ang kanilang bahay bakasyunan. Oo, ginawa ng matanda. Binigay niya ang lahat ng ipon at kinabukasan niya para sa apo niyang si Anthony. "Wag mo akong bibiguin na po. Alam kong kaya mo to," sabi ng kanyang lolo. At sa tulong ng kabutihang yon, unti-unting bumangon si Anthony. Cafe sa may estasyon, kainan sa may terminal. Hanggang sa narito na siya, isa ng respetadong negosyante. Ngunit naudlot ang paglalakbay ng kanyang gunita nang may marinig siyang kaguluhan sa labas. "Ay nako, nandyan na naman yung matandang mukhang palaboy sa harap. Hindi ba't kahapon pa yung tumatambay dito?" Naiiritang sabi ng isang waitress. "Grabe, parang titigan niya yung pagkain. Gutom na gutom," sabi pa ng isa. Sumilip si Anthony sa bintana. At totoo nga, may matandang babaeng payat, gusgusin, tila giniginaw, at nakatitig sa mga nakahaing pagkain sa loob ng restaurant. Napalunok ito habang hawak ang tiyan. "Nasaan na naman ang mga gwardya? Bakit kailangan ko pang ako ang kumilos?" Hindi ito ang unang beses na naroon ang matanda. At sa isip ni Anthony, baka matakot ang mga bigating kliyente niya kapag nakita na may ganong itsura sa harap ng negosyo niya. Ayaw niyang gumawa ng eksena, pero kailangan itong resolbahin. Tumawag siya ng pulis, walang kagatol-gatol, tahimik na dinala ng mga pulis ang matanda. Walang pagtutol, walang salita. Tila sanay na, para bang inaasahan na niya ito. At sa gitna ng katahimikan, may biglang sumagi sa alaala ni Anthony. Ang kanyang lola. Isang mabait, maayos at maasikasong babae. Siya at ang lolo ang nagpalaki kay Anthony mula nang siya'y 5 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ama nasawi sa aksidente. At ang kanyang ina basta na lang naglaho. Wala nang paliwanag, wala nang balikan. Ang sabi ng lolo't lola niya noon, "Umalis siya, iniwang ka sa amin." Lumipas ang ilang taon at dumating ang araw na kailangang lisanin ng kanyang lolo at lola ang dating tirahan. Lumipat sila sa lungsod. Noon pa lang, mahigpit na tumutol si Anthony. Isang batang puno pa ng pag-asa at ilusyon. "Iyoko po. Paano kung bumalik si mama? Baka hindi niya ako mahanap." Napaluha ang kanyang lola. Ilang taon na rin niyang tinatago ang totoo. Pero ngayong panahong ito, hindi na niya kayang tiisin ang sakit sa puso ng kanyang apo. Niyakap niya ito at sa gitna ng paghikbi, ibinunyag ang masakit na katotohanan. "Apo, patay na ang mama mo." Wala na siya. Tumigil ang mundo ni Anthony. Pakiramdam niya, pinutol ang kanyang hininga. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang katotohanan kailanman ay hindi na niya muling makikita ang babaeng palaging masaya, palaging mabango, at palaging may kwento. Ang kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang lolo. Isang yakap na parang gustong sabihin na hindi ka nag-iisa. Kami ni lola mo ang mga magulang mo ngayon. "Apo, pangako namin ng lola mo, kahit anong mangyari, mamahalin ka namin at hinding-hindi ka namin iiwan."
Ilang taon ding nanatili sa puso ni Anthony ang lungkot. Pero habang siya'y lumalaki, unti-unti ring gumaan ang bigat ng damdamin. Unti-unti napalitan ng pag-asa ng mga bagong pangarap. Naging inspirasyon niya ang kanyang lolo na laging nandyan para sa kanya. Lalo na nang sinimulan niyang itayo ang kanyang unang maliit na kainan malapit sa palengke. Minsan lang sa isang henerasyon dumating ang ganitong klase ng suporta. At si Anthony ay maswerteng tumanggap nito. Pero dumating din ang panahon ng paglisan. Sa parehong taon na binuksan ni Anthony ang kanyang unang maliit na restaurant, bigla at sunod ang pagpanaw ng kanyang lolo at lola. Walang babala, walang pagkakataong makapagpaalam. Ngunit may kaunting ginhawa pa rin dahil sa panahong yon may sariling pamilya na si Anthony. May sarili na siyang tahanan. Pinakasalan niya ang pinakamagandang babae sa kanyang mundo, si Monica, at binayayaan sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Noong una, gusto sana niyang ipangalan ng anak na babae sa kanyang inang si Charmaine. Pero sa huli, umatras siya. Baka raw makuha ng bata ang parehong masakit na kapalaran. At sa puso ni Anthony, sapat nang siya na lang ang magdala ng alaala ng isang ina na hindi na bumalik. Lumipas ang mga taon, ang mga anak ni Anthony ay hindi na mga paslit. Ang panganay may sariling plano ng magpakasal. Tahimik na yumayabong ang kanyang pamilya, gaya ng isang hardin na maalagang diniligan ng panahon at pagsisikap. Pero sa kabila ng tagumpay, sa gitna ng marangyang buhay, isang aninong hindi pa rin tuluyang nawawala. Wala ang matandang babae ng buong linggo para bang tuluyan na itong naglaho, kasabay ng pag-iwas ni Anthony sa sarili niyang konsensya. Ngunit isang umaga, habang nililibot niya ang paligid ng kanyang restaurant, may tumambad sa kanyang hindi niya inasahan. Doon sa may likod na pasukan, nakaupo ang isang matandang babae. Gusgusin, nanginginig, tila gutom na gutom. Katabi niya si Ara, ang bagong tagalinis ng restaurant. Hawak ang isang lalagyan ng mainit na pagkain at ilang piraso ng tinapay. Kitang-kita ni Anthony ang lungkot sa mga mata ni Ara habang inaabot ang pagkain sa matanda. At sa matanda, isang ngiting puno ng pasasalamat bago niya dahan-dahang kinain bawat subo para bang yun ang una niyang pagkain sa matagal na panahon. Pero ang tagpong yon na para sa iba'y larawan ng kabutihan ay tila langgam na pumasok sa puso ni Anthony na puno ng takot at reputasyon. Ara, anong nangyayari dito? Mahigpit ang tono ni Anthony, ngunit pigil ang emosyon. Napalingon si Ara. Para siyang napako sa kinatatayuan. Agad niyang ibinaba ang tinapay, hawak pa rin ang lalagyan. Pasensya na ho, sir. Huwag po kayong magalit. Hindi ko po kinuha yan sa kusina. Galing po yan sa bahay. Naawa lang po ako sa kanya. Utal at nanginginig na paliwanag ni Ara. Isang tahimik na sandali ang lumipas. Pero sa loob ng puso ni Anthony, may giyera. Isang bahagi sa kanya ang gustong manahimik. Pero mas malakas ang takot. Ang takot na baka masira ang pangalan ng kanyang restaurant dahil sa isang pulubing babae. Naawa ka? Sumabog sa galit si Anthony. Ara, iniisip mo ba kung anong iisipin ng mga kliyente natin kapag may nakita silang ganito sa labas? Isang babaeng mukhang basurera sa tabi ng restaurant? Namutla si Ara. Hindi dahil sa hiya, kundi sa awa. Sa matandang babae, hindi lumilingon, hindi umiimik. Tila sanay na sa sigaw, sanay na sa panlalait, sanay na sa gutom. Hindi alam ni Anthony kung anong mas malakas, ang galit o ang takot. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya kilala ang sarili niya sa salamin sa sandaling ito. At ang matandang babae, tahimik lang, walang reklamo, walang paliwanag. Parang isang multo ng nakaraan na unti-unting gumagapang pabalik sa kanyang mundo.
Mainit ang araw, ngunit sa labas ng restaurant ay malamig ang hangin ng hiya at awa. Ang mga salita ni Anthony ay parang mga punyal na tumusok sa dibdib ng matandang babae. Tinangka ng matanda na ipagtanggol si Ara. Pilit niyang ipinaliwanag na walang kasalanan ang dalaga, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Anthony. Tama na. Huwag mo akong gawing tanga. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Pero huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang dudumihan ang lugar ko. At sa isang iglap, kumuha siya ng peraso ng tinapay sa kamay ni Ara at buong galit na inihagi sa matanda. Kainin mo yan at huwag ka nang magpapakita rito ulit. Nanginginig si Ara, halos hindi makatingin sa amo. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang hawak pa ang natirang tinapay. At ikaw, Ara, kapag inulit mo to, wala ka ng trabaho. Matigas na sabi ni Anthony. Tahimik na tumango si Ara, halos hindi makahinga sa takot. Samantalang ang matanda, dahan-dahan niyang pinulot ang tinapay, pinaghahaplos ang alikabok, saka mahina ngunit malinaw na bumulong. Ang kahit anong lungkot, kayang kainin ng tinapay. Napatigil si Anthony. Ang salitang yon parang nagmula sa kailaliman ng nakaraan. Unti-unti siyang tumigil sa paglalakad. Lumingon siya, nakatitig sa matanda na patuloy pa rin nakangiti, mapayapa kahit pinahiya niya na. Anong sinabi mo? Mahina at nanginginig na tanong ni Anthony. Tumingala ang matanda, tila walang kamalay-malay sa bigat ng epekto ng mga salita niya. Sinabi ko lang, anak, na kahit anong lungkot, kayang pawiin ang pagkain ng tinapay. Parang tumigil ang oras. Unti-unting nanikip ang dibdib ni Anthony. Ang linyang yon, ang tinig na yon, parang tinig ng isang alaala mula sa kabataan. Noon, 4 na taong gulang pa lang siya, natapilok siya sa bisikleta, sugatan ng tuhod at umiiyak siyang tumakbo papasok sa tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. At doon, pinaupo siya nito sa harap ng mesa. Hinugasan ng sugat at sa gitna ng kanyang mga hikbi, may inabot itong isang piraso ng maliit na tinapay galing sa panaderya. "Oh anak, kainin mo to. Kahit anong lungkot, kayang pawiin ang pagkain ng tinapay." Talaga po, Mama? Paano pag sobrang lungkot? Tanong naman ng batang si Anthony. Kapag busog ka anak, madali nang umiti. Pag busog ang tiyan, sumusunod din ang puso. At ngayon, makalipas ang napakahabang panahon, sa harap ng kanyang restaurant, muli niyang narinig ang mga salitang yon. At sa pagkakataong ito, hindi na mula sa isang alaala, kundi mula sa mismong bibig ng isang matandang pulubi, na ang pangalan ay Charmaine. Charmaine? Pabulong na sabi ni Anthony. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Maaring kamukha lang. Maaring isang matandang palaboy lang talaga. Pero paanong alam ng matandang yon ang isang kasabihang tanging ang kanyang ina lang ang nagsabi noon sa buong buhay niya? Muli niyang tiningnan ang matandang babae. Paalis na sana ito. Dahan-dahang lumalakad papalayo, bitbit ang tinapay na kanyang pinulot sa lupa. Ngunit tila may humila sa puso ni Anthony at bigla siyang napasigaw. Sandali lang po. Sandali lang ho. Nanginginig ang boses na tawag niya sa matanda. Napalingon ito, may halong takot at pagtataka sa mga mata. Si Ara naman ay nanatiling nakatulala. Hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang amo. Pasensya na ho. Ako'y nagkamali. Mainit lang po ang ulo ko kanina. Trabaho ho kasi at madalas nakaka-stress. Nag-aalangang sabi ni Anthony. Pilit niyang nginitian ang matanda. Pero sa likod ng ngiting yon ay kaba at tanong na paulit-ulit sa isip niya. Paano kung siya nga? Tara po sa loob. Hayaan yung mapakain ko kayo ng maayos. Mahina niyang sabi rito.
Inalalayan niya ang matanda. Ang dating tinaboy, ngayon pinapasok sa pinakasikat niyang restaurant. At nang makita ng mga empleyado si Anthony na kasama ang matandang palaboy, tumigil ang buong lugar. Parang tumigil ang mundo. Siya yung pinapalis ni Sir Anthony kanina, di ba? Bakit ngayon? Magkasama silang papasok doon sa opisina? Tanong pa ng isa. Diretso sa opisina, dinala ni Anthony ang matanda. At agad siyang nag-utos. Bigyan niyo kami ng main course. Kompletong pagkain. Yung may mainit na sabaw. Tahimik lang ang matanda. Tahimik din si Anthony. Pero sa loob-loob niya, naguguluhan siya. Parang hindi siya makapaniwala sa sarili niyang kilos. Ang utak niya'y pilit nagpapaliwanag. Siguro dahil lang sa alaala ng kabataan. Siguro nadadala lang ako. Hindi siya si Mama. Patay na si Mama at matagal na. Pero paano kung hindi? Paano kung lahat ng sinabi sa kanya noon ay hindi naman pala totoo? Huminga si Anthony ng malalim. Matapos kumain, handa na sana siyang ibigay ang ilang daang piso sa matanda at pakiusapan ito na huwag nang bumalik. Ayaw niyang umasa pa sa mga bagay na hindi totoo. Ayaw niyang masaktan lang sa huli. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ngumiti ang matanda at tumingin sa kanya ng may pagmamalasakit. Alam mo, iho, kahawig mong anak ko. Hindi ko siya nakita mula noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Sabi ng matanda. May anak po kayo? Gulat na tanong ni Anthony. Tumangon naman ito. Oo, meron akong asawa nun. Mabait, mapagmahal. Pero hindi ako tinanggap ng kanyang mga magulang. Ayaw nila sa akin dahil isa lamang akong simpleng tendera. Ang gusto nila'y mayaman at edukadong babae. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Anthony habang nakikinig. Bawat salita ng matanday tila kilalang kilala. Parang mga pahina ng sariling kasaysayan ang binabasa niya. Nang mamatay ang asawa ko sa aksidente, dumating sila, ang mga biyanan ko. Sinabing kukunin nilang anak ko. Ayaw ko, syempre. Pero ilang araw lang, biglang may dumating na audit sa maliit naming tindahan. Kahit wala akong kasalanan, sinampahan nila ako ng kasong pagnanakaw. Malungkot na sabi ng matanda. Napalunok si Anthony. Grand embezzlement. 8 taon sa kulungan. Sa kulungan, tinanggalan ako ng karapatang maging isang ina. Tuloy-tuloy na sabi ng matanda. At paglabas ko, wala na sila. Umalis na sila. Dala ang anak ko. Nanginginig si Anthony. Ano ho palang pangalan ninyo? Charmaine Velasco ang pangalan ko. Nahihiyang ngumiti ang matanda. Nagulat si Anthony. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang natigilan. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila huminto. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Charmaine, yun ang pangalan ng kanyang ina. At, anong pangalan ng anak ninyo? Paos na sabi niya rito at hindi pa rin makapaniwala. May lungkot sa tinig ni Charmaine at may ngiti ng pag-asa. Anthony ang ipinangalan namin sa kanya ng asawa ko. Anthony Velasco. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Anthony. Ang mundo niya'y parang gumuho pero sa parehong pagkakataon ay muling nabuo. Siya nga, ang matandang itinataboy niya ay ang sarili niyang ina. Ngayon, wala na halos pagdududa sa puso ni Anthony. Ang matandang nakaupo sa harap niya ay ang kanyang ina. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-unawa, kasabay namang lumilitaw ang kirot ng katotohanan. Paano nagawa ng kanyang mga lolo at lola
na matagal niyang inidolo ang ganitong kasinungalingan. Tahimik lang siyang nakikinig habang si Charmaine sa unang pagkakataon ay muling ibinubuhos ang lahat ng kirot na inipon ng mga taon. Matapos akong makalaya, wala na akong babalikan, iho. Wala na akong bahay, wala na akong anak. Kaya bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko sa probinsya. Akala ko doon na matatapos ang lahat ng hirap ko. Pinilit ng matanda ang ngiti, ngunit ramdamang pait sa bawat salitang binibitawan. Sa likod ng mga kulubot niyang pisngi, may mga luhang pilit na itinatago. Nagtrabaho ako sa bukid bilang taga-ani. 10 taon ako ron. Mabigat ang trabaho, pero tiniis ko. Dahil umaasa akong isang araw, makikita kong muli ang anak ko. Pero isang gabi, dahil sa luma at sirang kable ay nasunog ang bahay namin. Lahat ng pinagpaguran ko'y naging abo. Bumilis ang tibok ng puso ni Anthony. Ang bawat detalye, bawat sakripisyo ng matanda, tila mga pirasong binabalik ng Diyos sa kanyang harapan upang buuin ang larawang matagal ng punit. Humikbi na si Charmaine. Buti na lang, may mabuting kapitbahay. Tinulungan niya ako makaligtas. Sabi niya pumunta raw ako sa Maynila. May nag-alok ng trabaho sa tela. Magandang kita daw. May matutuluyan pa. Ngunit ang pangako ay isa na namang kasinungalingan. Pagdating ko ron, hindi pala pabrika ng tela. Napahagulgol na si Charmaine. Kundi parang kulungan. Pinagtatrabaho kami araw-araw, halos walang pahinga. Kaunting piso lang ang bayad. At nang magkasakit ako, itinapon nila ako sa kalsada. Hindi alam ni Anthony kung anong dapat niyang gawin matapos marinig ang buong kwento ng matanda. Para bang binagsakan siya ng langit at lupa. Gulong-gulo ang isip, mabigat ang dibdib. Kahit halos sigurado na siyang ang babaeng yon ay ang kanyang ina, may bahagi pa rin sa kanyang puso ang nag-aalinlangan. Paano kung nagsisinungaling lang siya? Paano kung isa lang siyang manluloko na nakakuha ng impormasyon tungkol sa pamilya ko? Bulong ni Anthony sa kanyang isip. Ayaw niyang magpadalos-dalos, kaya kahit nanginginig ang puso, tinulungan niya munang bumaba si Charmaine. Iniabot ang ilang pagkaing tinake out mula sa kusina at inihatid ito palabas ng building. Ngunit pagbalik niya sa opisina, agad siyang dumiretso sa mesa at hinanap ang basong ginamit ng matanda, pati na rin ang kutsarang ipinangkain nito. Kinuha niya ito ng dahan-dahan, tila ba humahawak ng isang napakahalagang alaala. Agad niya itong isinilid sa isang plastic bag na may selyo. Mabilis ang lakad ni Anthony palabas ng opisina. Hindi na nagpaalam sa mga staff. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang makumpirma ang katotohanan. Na baka, sa wakas, makikita niyang muli ang kanyang ina matapos ang napakaraming taon. Nagmamadaling nagtungo si Anthony sa isang DNA laboratory. Doon, nag-submit siya ng sample at habang inaasikaso ng staff ang papeles, tila hindi siya makahinga. Bakit parang ang lungkot mo, mahal? May nangyari ba sa restaurant? Tanong ng asawa niyang si Monica. Sa wakas, ibinahagi ni Anthony ang buong kwento sa kanyang asawa. Mula sa matandang babae na palaging dumadapo sa labas ng restaurant, hanggang sa mga hinala niyang baka ito nga ang kanyang ina. Hindi ko alam, Monica. Parang siya pero pareho ang pangalan, pareho ang kasabihan na ang kahit anong lungkot ay kayang pawiin ang pagkain ng tinapay. Lahat ng kwento niya parang sa pamilya namin. Kung ganun, mahal, bakit hindi ka naniniwala agad? Sa totoo lang, hindi ako nagtataka kung nagawa yan ng mga lolo at lola mo. Mahinahong sabi ni Monica. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Anthony. Noong niligawan mo ako,
Hindi rin ako tanggap agad ng pamilya mo. Ilang beses akong pinagmukha ng lola mo na hindi ako bagay sa'yo. Hindi ko lang sinabi kasi ayokong magkaroon ka ng sama ng loob sa kanila. Mahinang sabi nito. Natahimik si Anthony, parang may kumurot sa puso niya. Lalo pa siyang nalito. Pero higit sa lahat, nalulungkot siya. Sa mga taon palang lumipas, may mga katotohanang hindi niya batid. At ngayon, unti-unting lumalabas ang lahat sa harap niya. Parang piraso ng puzzle na hinahanap ng kanyang pagkatao. Lumipas ang mga araw, halos hindi makatulog si Anthony sa kakaisip. Wala ring balita mula kay Charmaine. Hindi na ito muling nagpakita sa labas ng restaurant. At habang naghihintay ng resulta mula sa laboratorio, para siyang sinisilaban sa kaba at pagdududa. Hanggang sa dumating ang araw ng resulta. Nang matanggap ni Anthony ang sobre mula sa courier, nanlamig ang kanyang mga kamay. Mabagal niya itong binuksan. Tila ba isang papel ang magpapabago ng lahat sa buhay niya. At nang mabasa niya ang resulta, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Siya nga talaga si Mama, bulong ni Anthony. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pinaniwala siyang matagal ng patay, buhay pa pala. At ang masaklap, ilang ulit na niya itong pinalayas at pinagtabuyan. Ang nanay niyang minsang umakay sa kanya noong siya'y sugatan. Ang babae na nagsabi ng kasabihang ang kahit anong lungkot ay kayang pawiin ng pagkain ng tinapay. Muling nabuksan ng isang bahagi ng puso ni Anthony na matagal niya nang ibinaon sa limot. At ngayon, handa na ba siyang harapin ang katotohanan at yakapin muli ang ina na matagal niyang hinanap-hanap sa kanyang mga alaala? Ngayon, hindi na alintana ni Anthony ang itsura ng matanda. Hindi na siya nandidiri, hindi na siya nag-aalinlangan. Isa na lang ang tanging dasal ng kanyang puso, na huwag na siyang muling mawala. Ngunit araw ang lumipas, walang ni anino ni Charmaine ang nagpakita sa labas ng restaurant. Araw-araw, sinusuyod ni Anthony ang mga kalye. Nagbabaka sakaling masulyapan muli ang matandang babae. Hanggang isang araw, may nakausap siyang nurse mula sa pampublikong ospital. May dinalang babae dito kamakailan. Tumatama siya sa description ninyo. Kawawang nilalang, nasagasaan, maraming bali sa katawan. Mahinahong sabi ng nurse. Mabilis ang tibok ng puso ni Anthony. Humingi siya ng pahintulot na dalawin ito. At sa oras na binuksan ang pintuan ng ward, nakita niya agad ang babae. Nakahiga, maputla ang balat. Sarado ang mga mata, ngunit kahit ganun, nakita niya ang bakas ng kabataan sa mukha nito. Ang mukha ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Ma! Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ng babae. Si Anthony to, Ma. Ang anak mo. Nagmulat ng mata si Charmaine. Sa unay malabo pa ang tingin niya. Nag-aalangan hanggang sa unti-unti luminaw ang mukha ng binata sa harap niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ko maintindihan. Ngunit paglingon niya ng maigi, nang tumama ang liwanag sa mukha ni Anthony, parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Anthony, anak ko? Hindi na napigilan ni Anthony ang luha niya. Lumuhod siya sa tabi ng kama, muli niyang hinawakan ang kamay ng matanda at ipinikit ang mga mata habang umiiyak. Ma, heto ang DNA test. Patunay na ikaw nga. Ikaw nga ang ina ko. Pasensya ka na kung hindi agad kita nakilala. Pero nung sinabi mong kahit anong lungkot ay kayang pawiin ang pagkain ng tinapay, alam kong ikaw yun. Alam kong ikaw lang ang nagsasabi nun sa akin noon. Umiiyak na sabi ni Anthony. Nang lumakas-lakas na si Charmaine, agad siyang inilipat ni Anthony sa isang pribadong ospital. Doon siya maayos na naalagaan, nabigyan ng mga gamot, at unti-unting nakabawi ng lakas.
Hindi nagtagal, nakalakad muli si Charmaine. Nakangiti na, kumakain ng maayos, at sa araw ng kanyang paglabas ng ospital, isang puting kotse ang sumundo sa kanya. Sa loob, si Anthony, ang kanyang anak na matagal niyang iniyakan at ipinagdasal. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng mga tao na parabang matagal na siyang inaasahan. Niyakap siya ng kanyang manugang na si Monica at ng mga apo niya. Mga batang hindi niya alam na umiiral pero ngayon ay tumatawag sa kanya ng lola. Ma, salamat po at nandito na kayo. Tanggap po namin kayo ng buong puso. Natutuwang sabi ni Monica. Salamat. Akala ko'y hindi na ako muling magkakaroon ng pamilya. Habang pinagmamasdan ni Anthony ang kanyang ina na nakaupo sa sala, pinapaligiran ng pagmamahal ng kanyang pamilya para siyang nawala sa sarili. Ang bata sa kanyang alaala na umiiyak sa gabi at humihiling na sana buhay pa ang kanyang ina ay tila muling nabuhay sa kanyang puso. Diyos ko, salamat. Binalik mo si Mama sa akin. Mahinang bulong ni Anthony. Mula noon, hindi niya na muling pinabayaan pa ang kanyang ina. Isinama niya si Charmaine sa bawat salo-salo, ipinakilala sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo bilang ang babaeng matagal niyang hinanap sa puso at sa wakas natagpuan din ng tadhana. Hindi kailanman inungkat pa ni Anthony ang ginawa ng kanyang lolo at lola. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang magpatawad. Dahil ang bawat segundo na kasama niya ang kanyang ina ay mas mahalaga kaysa sa mga panibugho ng nakaraan. Anak, hindi ko akalaing mararanasan ko pa to. Ang mayakap ka, ang makasama ang mga apo ko, ang muling mahalin. Nakangiting sabi ni Charmaine habang namumuo ang luha sa mga mata. At hindi ko rin inakala, Ma, ng isang pirasong tinapay ang magiging daan ng pabalik sa'yo. Nakangiting sabi naman ni Anthony. Sa mundong puno ng alingasngas, gulo at paghatol, madalas tayong nakakalimot na ang bawat tao ay may kasaysayan, may sakit, may inaasam na muling yakap, kahit pa ilang dekada nang nawala. Huwag tayong padalos-dalos sa paghusga, sapagkat minsan ang isang basag na tinig, isang madungis na damit, o isang luma at pagod na mukha ay nagtataglay ng kwento na pwedeng magbago ng buhay natin. At kung sakaling mawala ang ating mahal sa buhay, huwag mawala ng pag-asa. Dahil sa tamang panahon at sa tulong ng tadhana, maaring isang hiwaga ng alaala, sa isang linya ng kasabihan o isang pirasong tinapay, muling mabuo ang matagal nang nawasak. Sa bawat patak ng luha, may piraso ng paghilom at sa bawat tinapay, may puwang para sa pag-ibig. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.